Nakakaawa ang sinapit ng pelikulang When I Met You in Tokyo ng self-proclaimed click na love team Vilma Santos at Christopher De Leon. Ang inasahan nilang magiging top grosser at paborito ng MMFF committee ay tila nasadlak sa mabahong basurahan. Balitang-balita na nasa bottom 3 ito at patuloy sa pagkaubos ang mga sinihan. Kahit ang official Facebook page nila ay hindi na nga nag-a-update ng kanilang numero ng sinehan at puro lamang special screenings ng mga kasama sa cast ng kanilang kamag-anak at fans. Masasabing malaking kabiguan ang pagbabalik pelikula ni Vilma at nilangaw ito kahit mahimalang ipinanalo siya ng MMFF as Best Actress at nakakatawang idinagdag bilang 4th Best Picture ang kanyang sinasabi ng mga netizens na basurang pelikula. Ang higit pang kalunos-lunos na nangyari sa pelikula ni Ate V at Kuya Boyet ay ang hindi magandang reviews dito ng mga kritiko mula sa Society of Filipino Film Reviewers kung saan pinanood at binigyan nila ng grado ang bawat kalahok sa MMFF 2023. Nakakalungkot na nasa bottom 3 ng pinakamababang grado ang When I Met You in Tokyo. Mula sa 18 critics ay nakakuha ng pinakamataas na puntos ang Gomburza, pangalawa Firefly, pangatlo Malyari, pang-apat Rewind, pang-lima Becky and Badet, pang-anim Family of Two, pang-pito Kampon, pang-walo When I Met You in Tokyo, pang-siyam Penduko at pang-sampu Broken Hearts Trip. Samantala ay tameme o walang kibo si Christopher Min sa pagka-flop ng paborito niyang V and Boyet love team na sobra niyang pinuri sa kanyang programa sa YouTube. Kung ang mga Noranians ay paborito niyang okrayin kapag di kumikita ang pelikula ni Ate Guy at lagi niyang pinagbubuntunan ng sisi ang mga Noranians na kesyo walang kaayusan at puro lang dakdak pero hindi naman nanonood ng pelikula ni Nora. Paborito namang purihin ni Christy ang mga Vilmanians na kesyo maayos na fan group at rason kung bakit box office hit palagi ang mga pelikula ni Vilma. Ngayon kayang flop ang pelikula ni Vilma ay ano ang masasabi niya sa mga Vilmanians na walang milagrong nagawa upang mapabilang man lang sa top 5 ang When I Met You in Tokyo.